Before we start the Word of God, the powerful Word of God, so can we keep on smiling sa iyong katabi? Nadadala mo kay Pastor Eddie, you're so great and precious to having each and everyone. So, salamat sa ating tinatawag international language, no? English, then the dialect, different dialect here in Philippines is Tagalog. Pero marami tayong dialekto. May hilos sa mga sino rito ang taga-Bacolod. Make it. Salamat sa Ginoo. Taga Cebu, salamat din. Salamat sa ating mga kapatid, mga Christians in Cebu. Maayong buntag sa tanan. Alam niyo ba mga kapatid, samtang Ate Tricia can be monitor, may anak na, mayroon na tayong nakikinig, nanonood na 80 person. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yan ng mga nakikiisa sa ating Bible study, nakikiisa sa ating worship, sa ating Panginoon. At alam nyo ba, ang powerful message, ang FB, napaka-powerful na communications to share the seed, the Word of God. Kaya hindi natin nilalalang lang ang FB. Kaya salamat sa pag-share ngayon. Kung may mga cellphone kayo, allow me na pakishare ngayon yung live natin ngayon. Because our theme right now, salamat sa ating lecture ngayon, it talks about wisdom. Ang wisdom na galing sa makamundo, ang product niyan is kaguluhan. So could you imagine kung ang family natin ngayon is suffer for tinatawag natin na kaguluhan? Magulo ba ang bahay? Magulo ba si nanay? Magulo ba si ate? Magulo ba si kuya? Hindi natatapos ang gulo. Itong Bible study natin, we reflect na magulo pala kami. Meaning to say, ang namumuhay sa bahay na ito ay punong-puno ng wisdom from the world. Kasi ang wisdom na second thing na galing sa Panginoon, reflect naman natin ngayon, ay kapayapaan. Amen? At tingnan mo yung katabi niyo, mukha bang magulo? Introduction na ito mga kapatid. Please, if you have a cell phone, please share. Because the title of this message this morning, it talks about the seeds. The powerful seeds. The good seeds. Hindi lang basta-basta na buto. Kundi ito yung na tinatawag natin to encourage, to empower. Ganun din sa ating mga bisita. Palakpakan po natin sila. Salamat po sa inyo ha. Sa pangunguna ni Shianara. Tama? Shianara? Kapatid ng Carbonara? Dito joke lang kita ha. Salamat sa inyo. Feel at home dito sa tinatawag as one family. No? Bagamat ngayon lang ninyo na mamaya, huwag niyong hayaan mga kapatid na magkamayan tayo, then iabot yung with love. Kahit simpleng tubig lang yan. Nauuhaw ka ba? Diba? And feel free. Ganun. So, parang wala akong nakitang cellphone na mag-share sila ngayon. Please, share. May 80 views na tayo. And then, salamat sa mga Hana family, Kaupon family. Saan bansa yun? Okay. California, even though na is-suffered yung area doon sa California, ang mahalaga, the seeds of truth na maiparating yung mabuting balita para sa kanila. Sa West Virginia, Canada, Australia, Malaysia, Hong Kong, Jollibee, ano man. Kasi ang ating mga kapatid, tumatagos yan. Hanggat mayroon kang cellphone sa buong mundo, ilang country tayo sa mga estudyante ngayon? Ilang country na ba tayo? Sa ating mga visitor, may alam kayo sa Civica at, ano mga tawag na ito? Civica at Kultura pa. Mayroon pa ba? Civica. So, maki-message po dyan, maki-monitor at Tricia sa ating mga media team. Alam nyo, napaka-powerful ang ating media team. Ang ating, lahat tayo, pag uwi natin ng bahay, mga kapatid, alam nyo yung pinakatambayan natin? Cellphone. Tama na. Ngayon, ang TV ngayon, medyo ano na lang,
Kasi nandyan na lahat sa cellphone. Pwede ka manood ng mga marites, ng mga Carlo. Ano ba tawag nito? Cardo. Andyan na lahat. Meaning, easy to, na lang lahat. Gusto mo aliwin, manood lang tayo sa cellphone. Kaya mangilan-ngilan lang dito ang walang cellphone. Taas ang kamay ng walang cellphone ngayon. Yung walang cellphone ngayon, Sister Ruby, yung honest lang. Si Sister Ana, Brad Lawrence yung totoo. Ha? Wala pa. So tatlo lang. So lahat, mayroon ng... At alam nyo ba, mayroong makanya-kanya tayong talento na hindi naman kayo kagaya namin ni Pastor Ebe na mag-share ng salita ng Panginoon. At bakit ko in-encourage na yon na pwede kayong mag-evangelize, mag-share ng the good seeds from God para maging mapayapa through your sharing the Word of God. Yung share. Amen? Sana pag-live natin, i-monitor ng ating media team, napakahalaga yung media. Kasi ako rin, nasa Cebu, nakikita ko yung sinishare. Salamat kay Sister Pangga, lagi nagsishare. Sister Ruby, mangilan-lilan na nabibilang ko na nagsishare about sa ating tinatawag na ating na live satellite. Hindi lamang live dito sa Pilipinas, kundi umiere pa ang mga anghel sa langit. Palakpakan po natin. Nagpapalakpakan sila dahil ikaw ay nataniman na mabuting binhi mula sa Panginoon. I-identify natin ang mabuting binhi na yan sa iyo, lagi kang masaya. O tingnan niyo yung katabi. Masayahin. Masayahin. Pag mukhang sementeryo na yan, balik tayo. Kaya nga may Sunday worship para ma-refresh naman tayo. Malala. So, habang ako noon nakaupo mga kapatid, na-scan ko agad, ma-identify natin talaga kung punong-puno na ba ako ng worldly wisdom? Punong-puno na ba ako ng heavenly wisdom? Kasi may may tinatawag na may pagkakaiba. Kung maramot ka, saang wisdom yan? Kung ikaw ay mapagbigay, saan ang wisdom? Okay, mga kapatid. So, salamat. Ilang views na. Salamat sa ating mga nanonood. Salamat po. Hindi nanonood po kasi worship po ito. Nakikiisa sa tinatawag natin to honor, to owe, to glory sa ating Panginoon. Salamat din sa sponsor ng Hanabishi. Tingnan mo, ano po tayo. Salamat. Palapakan po natin ang Panginoon. Salamat din sa pasalamatan natin yung mga nagsumikap sa mga team, ministry team na gumagawa. Ang saya po mga kapatid. Bakit? Sabi ko, pwede ko na akong kunin, Lord. Kasi naduduplicate na yung hindi na kailangan dati-rati. Pastor, di ba? High blood lang na. Huwag kang maingay. At dito na, focus na tayo. Then kahapon, natuwa ako mga kapatid sa ating music team. Palapakan natin ang music team. Busa na sila. Nagdi-devotion. Ganito, nagpapalakas. Si Kuya Jess. Si Kuya Edward. Salamat. Ang ating elder din, salamat din sa pagbabahay-bahay. Palakpakan po natin yan. Bagaman hindi naman si Tata Apeng, medyo natututo na po kayong mag-text. Mag-share ng picture. Laking bagay po niyan. Laking bagay po yan. Yung bagay na ginagawa natin para ma-honor ang Lord. Kasi itong ginagawa lahat natin yon, may bisita tayo, lahat kayo dyan nakaupo niyan, hindi para sa ating sarili yan. Itong ginagawa ko, hindi para lang ito sa sarili ko. Hindi para sa family, hindi para sa church. Because all for His glory. Credit ito sa Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat. Salamat sa ating, sa inyo po yan. Nakaupo po kayo. Sana nag-Sunday. Huwag kang a-absent. Pag sabi sa iyo tabi, huwag kang a-absent. A-absent. Salamat sa ating Lamata family, sa ating team, church planting. God bless po sa inyo. Ayan. At bakas gusto ko lang pasadahan ang ating ginuupo sa Santa Maria. Salamat sa inyong mga paglilingkod po dyan. Salamat din sa ating binakayan. Palakpakan po natin ang
ang gawa ng Panginoon. Sa tuwa, palagpakan po natin, namin po ay ginagamit po ang ating ministry team. Saan pa tayo? Sa ibang bansa na itong ginagawa natin ngayon ay patuloy nagpapahayag ng mabuting binhi. Ayan. Salamat din sa mga na nagpupuri sa Panginoon ngayon in Jesus' name. Ano man ang iyong ano tawag ito? Pinaniniwalaan, mahalaga na ang Panginoon ay nagiging mabuti tayo sa kapwa. Kasi ang may totoong Panginoon, ikaw ay nagiging mabuti. O pakisabi sa iyong katabi, mabuti ka. Okay. Hindi magkatabi siya na Ate Tricia, ilang views na ngayon? Salamat sa mga kasama ngayon. Kuya Reggie, na ano po ba dyan yung ating mga manunod? Salamat sa comment. Pwede nyo replyan. Pwede nyo paabot po yung mabuting balita. Are you ready to listen the Word of God? Okay, tayo po tumayong lahat. According sa Mark chapter 4, verse 26, sinabi ni Jesus ang paghahari sa Diyos ay katulad ng isang tao na nagtanim ng binhi sa lupa. Siya ay natutulog at bumabangon araw-gabi. Ang binhi ay sumisibol at lumalaki na hindi niya nalalaman kung papaano. Ito ay sapagkat ang lupa mismo ang nagpapabunga sa mga binhi. Una-muna ang usbong, saka ang uhay. Pagkatapos ay mga hitik na butil sa uhay. Kapag hinog na ang bunga, kaagad na ipinagagapas niya ito sapagkat dumating na ang anihan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ituro niyo po sa amin na kami ay mabubuting tagapagkatiwala ng iyong binhi. Mabuting magtatanim. At muli, Ama, hindi kami papayag na mawawalang saysay ang iyong binhi ngayong umagang ito sa aming buhay sapagkat gusto naming aani ng maraming pagpapala mula po sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hinihiling ko po ang lahat na kapag may kwentuhan, hahabaan ko po ang mensahe. Hinihiling ko po ang lahat na kapag may nag-silent mode ninyo, pag nagre-ring po, ipaparapol po natin yan. Hinihiling ko po ang lahat, kapag uwi po ninyo sa iyong bahay at hindi niyo po ito ginawa, kayo po ang malulugi kapag hindi niyo itinanim ang binhi. Ang sabi diyan sa title, sow good seeds and expect a good harvest. Hindi na ito sa pilitan mga kapatid kasi sa tagal ng aking 46 years sa aking paglilingkod. Alam naman ng praise team yan. Dumarating na ako sa punto na hindi na ako kailangan magalit pa para sundin yung dumadating tayo sa tinatawag na maturity na parang mga lolo. Sino mga lolo at lola dito? Pansinin nyo, salamat sa mga lolo at lola. Dati-dati, madali tayong magpasakit sa ating mga anak. Dinidisiplina natin, tama? Anak, huwag dyan. Diba? Pero pag nanganak na nga yung ating anak, naging apo na, anong ginagawa ni lolo ni lola? Kahit pasaway, sige lang, apo, sige lang. Parang naubos na ang mature na. Meaning to say, kinakailangan niya na mag-harvest. Kinakailangan niya mag-ani kasi kailangan niya ng mag-ipon ng tinatawag na kasiyahan sa mundong ito. Bakit? Malapit na siya saan yun? Sa langit. Mapasin mo. Napakabuti. Kahapon po, mayroong ako nakakausap. 73 years old. Sabi niya, Pastor, tuwa na ako sa edad ko. Anytime, sabi niya, kung kunin man ako, okay na. Kayo kaya mga kapatid. Ang mga bata, hindi pa yan kasi yung excited pa tayo. Pero itong mga lola, mga lolo, kay Tita Nene, kay Tata Ape,
Okay lang ba na? Ako rin minsan nararamdaman ko na yung maturity ba na ginawa mo na yung best mula sa Panginoon. Tapos nakita mo yung product, nakita mo yung usbong, nakita mo yung mga bunga. Di ba mga lola, mga lolo? Nakita mo na, salamat Lord. Kasi hindi lahat yan mangyayari kung hindi kalooban ng Panginoon. Amen? Salamat sa ating mga bisita na mga gwapo. Ito, palakpakan ko natin sila. Huwag kayong magsawa na lumapit sa Panginoon, ha? Kahit saan kayo naroon, salamat sa nara. Dahil kung ganyan lang ang gagawin ng ating bawat isa, sabi ko nakikita ko nga, sabi ko Tata Epeng, magdadagdag na tayo ng bangko, 5, 6, isa-isa dyan. Hanggang sa pagdumami na, papaklasin na natin to. Doon naman tayo nagsisimula. Kasi gusto ko pong ipaabot po sa inyo ang ating pong sa City of Naga sa Cebu, yung building na yon sa next anniversary sa February 24. Lilipat na tayo at gusto ko i-share sa inyo through video, excite ko lang. I-videohan ko, ipapadala ko po sa inyo na mga capacity siguro nasa 1,000 capacity na church building. Dahil lang yan sa pagtatanim ng bawat isa, sa iyong mga panalangin, sa iyong pagpapagal, leaders, sa mga papa, sa mga mama, hindi lamang po sa Cebu, sa ibang bansa din. Ito, kapag sinare nyo po ito, na-encourage sila, dito pala sa bansang ito, nangangailangan ng salita ng Panginoon, nangangailangan ng kaligtasan, sapagkat kung walang kaligtasan, ang magiging bansa ay talagang magulo. Kapag walang totoong Diyos sa mga tao, magulo ang sanlibutan. Tandaan po natin yan. Kasi iyan po ang inihula sa banal na kasulatan. Ang tao, tingnan po ninyo, magiging gahaman sa salapi. Take note mga kapatid ha, baka naman pag-araw ng linggo, susundin natin yung salapi. Ang ganda ng kita ngayon pag Sunday. Diba? Ano muna ako, magninegosyo muna ako. Ang ganda ng kita ngayon dahil Sunday, maraming tao. Pero tatandaan po ninyo, kasama na ba ako doon? Sa minsan nawawala na yung mabuting binhi sa aking tinatawag na puso. So iyon po yung mga kapatid. Ngayon, labas-pasok po yung pintuan. Ilang po yung pintuan. Okay, salamat din sa ating mga kapatid. Si Kuya RJ, palakpakan po natin ang Panginoon. Walang encourage. Kuya RJ, salamat sa iyong public servant. Nag-level up na siya. Mamaya, nagpapaayos na. May mga passport. Wala kayong passport. Lapit lang kayo kay Brother RJ. Ililibre yata. Libre ba? Ay, hindi naman. Nakikita ko po yun. Lahat ng pinupost po ninyo, nakikita po yan with prayer. Salamat sa ganyong public, yung pagtulong, pagbibigay ng mabuting bini dahil sabi nga dito, kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanin. Subukan mo magtanim sa kapitbahay ng galit. Baka pagdating mo ng bahay, nasaan na yung bahay? Wala na dito, nalipat na ba yung bahay namin? Subukan mo yung kapitbahay mo na lagi mo yung kanyang pet, lagi mong sisipain. Anong mangyari? Anong may natamaan ngayon si Ate Dayan? Sinisipa ba? Ganito lang po yan mga kapatid. Ano po ang iyong ginagawa? Nagbabounce back po iyan. Kaya dito po sa Mark chapter 4, 26-29, ang sabi dyan, ang kaharian ng Panginoon, ang langit na pinipresent sa atin, ay gaya ng ganito. Ipinapakita ang mabuting gawa ng Panginoon. Imagine po ninyo. Gusto tayo mag-flashback. Ang credit lahat sa Panginoon. Imagine po yung hininga po ninyo ngayon. Salamat sa Panginoon, wala ka sa hospital. Kasi hindi ka makahinga. Salamat sa Panginoon, kumpleto ang iyong mata. Nakikita mo ang iyong love life. Diba?
crush mo, di ba? Kapag tumibok, salamat sa Panginoon dahil tayo ay kumakain ng 3 beses or more than pa. Alam niyo po, yung sa bundok, mga kapatid, sometimes ang kinakain lang nila, 1 beses lang sila kumakain. Salamat sa Panginoon, wala tayo doon sa tinatawag na kulungan. Kapag pinuntahan po ninyo ang kulungan, ano ang laging iniisip nila? Sana makalaya na ako. Grabe ang disiplina sa kulungan para ikaw ay hubugin na paglabas mo doon. Kaya nga ang tawag dyan, correction. Kaya doon sa ating mga nakakulong, guilty ka man or walang kasalanan, lagi natin tatandaan, mayroon tayong Diyos na magbibigay ng mabuting plano para sa iyong buhay. Palagpakan natin ang Panginoon. Yung mga nasa labas naman, na ngayon nakikita ko sa inyong mga noo, kung nakakulong pa rin ang puso mo, kung nakakulong pa rin ang kaisipan natin sa tinatawag na crisis sa buhay na ito, kapatid, hindi yan ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. Bakit? Sabi ko mga kapatid, ang langit at ang lupa ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang sabi, anak, pamahalaan mo ang mundong ito. Ang mga isda, bigyan mo ng mga pangalan. Ang lupain na yan, taniman mo. Ang lahat ng narito ay sa iyo. Anong ginawa ng tao? Ano ang ginawa mo? Ano ang ambag natin? Nang sabi ng Panginoon, all created is beautiful. Ang lahat ng ginawa ng Panginoon ay came from God. Pero alam po ninyo, nag-intercede si Satanas. Ang gwapo-gwapo siya ng ginawa ng Panginoon. Dahil si Satanas nag-sideline, mukhang tabingi ang aking tainga. Mukhang tabingi ang aking ilong. Gusto kong ipaoperahan. Kaya ngayon, ang magandang produkto ngayon, pampaganda. Kaya? Hindi kayo satisfied pag punta ninyo ng church na hindi kayo naka-makeup. Hindi kayo ano tawag nito? Naka-face powder. Naka-lipstick. O, lipstick ba ito? Lipstick. Kasi gusto natin, inner in our heart is good. Maganda. Ayaw natin ng pangit. Ang nagpapangit lang sa atin, it because of sin. It because of jealous envy. Sabi sa Bible study kanina, yung word na sana all. Alam niyo yung word na sana all? It reflects the double meaning. Pwede rin mainggit ka, sana kami rin. Sana ganun din kami. Pero mas maganda siguro na word, salamat Panginoon. Dahil sa ganitong pagkakataon, it is an opportunity na ako rin mag-i-excel din balang araw. Kung nabagsak ka ngayon sa math, anong gagawin mo? Pareho tayo mga estudyante, di ba? Pag zero ka, anong nasa isip mo? Babawi ko. Hindi yung walang estudyante na sabi, ayaw ko na mag-aral. Hindi. Talagang mag-ano ka. Ikaw. Kasi nung unang elementary, hindi pa bawal noon ang tinatawag na manakit. Kapag zero ka, halika kayo dito, ha? Nakapila ang zero. Sino yung perfect? Halika kayo. Ang mga perfect, sige. Pitikin mo yung tainga ng zero. Ako noon talagang. Ang ginagawa ko, kinakaibigan ko. Yun nga, magtatanim ka ng mabuti. Mabuti lang. Sige lang, mabait ka lang. Sabi ko, nakita ng teacher ko, Nash, pitikin mo. Kasi mahina eh. Sige, balik mo sa kanya. Nakita ng teacher. Walang statement mga kapatid. Kung ano ang iyong ginagawa ngayon, mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan, mga minamahal, kung ano ang ginagawa natin ngayon, kung ano ang iyong itatanim, huwag kang tinatawag na yung tinatawag mabigla. Kasi what is doing is a product of your tinatawag na ginawa.
Kung gumawa ka ng kasalanan, please, accept mo sa Panginoon, Lord, nagkasala ko. Pero hindi pwedeng mag-accept tayo sa consequence. Naintindihan niyo mga kapatid? Kagaya sa mga relationship. Mahal kita, ikaw lang ang aking buhay. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Ngayon, nag-intercede si Satanas. Pa! Di ba? Post agad! Di ba? Di ba? Makita natin, nawala si Jesus. Ngayon, anong consequence? Nagiging malungkutin ka na. Lahat ng ginagawa mo parang ang labo-labo na. Hanggang sa masalubong mo si Satanas si kamatayan. Wala ka ng pag-asa. Bubulungan ka na. Ibanggahan mo na ang ulo mo sa pader. Parang sarap-sarap. Di ba? Kasi wala ka na eh. Nag-iisip ka na lang, wala lang nagmamahal sa akin. Pero hindi totoo yun. Andito si Tata Aping, lumapit lang kayo. Andito si Pastor. Andito yung ating mga kababaihan. Ipagpipray ka. Papakainin ka pa. Tama ba mga kababayan? Palakpan natin ang Panginoon. Bumusugin ka pa. Hindi totoo mga kapatid na walang pag-asa. Kaya nga sabi, kapag may buhay, may hininga. Kala nyo ha? Okay, dito na po tayo sa ilan na ang ating nagsishare mga kapatid. Ate Tricia, gusto ko lang ipuin na realidad mga kapatid. Dahil ito po yung nangyayari sa buhay po natin. Mas the more kita nakatutok sa problema. Tama? Ilan na? Ha? 13 na nag-share. Kanina kasi 80 nung nagba-Bible study si Pastor, 80 views. Ngayon, aabot ka ng 1 million mga kapatid. Palakpakan ko natin. Hindi dahil 1 million mga kapatid, kundi gusto nating iparating sa Kanya na there is a powerful God na kung may problema ka, hindi ka dapat kumonect sa around the world. Kumonekta tayo sa pinaka-source ng pagpapala. Amen. Kapalakpakan po natin ang Panginoon. Number 1, dito sa verse na ito, sabi dito, God wants you to grow. Ang gusto ng Panginoon, andyan na, inilatag na sa iyo, gawin mo ang iyong part. Grow. Nagdi-decide tayo. Gusto ko mag-business, Lord. Gusto ko dumami ang pera. Pero kinakailangan, ano yung purpose mo? Bakit gusto mong dumami ang pera? Para lang ba sa sarili mo? Para sabihin sa iyong kamag-anak na mayaman ako? Para sabihin mo na ipagyabang mo sa mga tao na mayaman ako? Kung ganyan ang ating mindset, hindi ang wisdom from God. Gusto kong mag-grow, Lord. Gusto kong dumami ang pera. It's because the ministry, pansinin niyo po kaninang announcement, kulang ang pagkain ng mga bata. Ikaw yumaman, ibigay mo ang para sa Panginoon. 200 pesos? Pero pag kumain nga tayo sa Jollibee, nag-iisip pa tayo na pag gusto natin yung bibilhin, di ba? Sale na yun. Nag-iisip pa ba tayo na, mahal ito, parang pag nag-date nga tayo, sige, kuha ka doon. Mahal kita kasi. Sige pa. Pero lapag sa kalooban mo, nauubos yung bulsa mo. Dahil mahal mo, kaya mong stretch out kapag nakulang na. Pre, amare, pahiram na mo dyan kasi date kami ngayon eh. Hindi ko sa love. Ang pagmamahal, kaya niyang gawin lahat. Mapatunayan lamang ang kanyang nararamdaman. Sabi nga kanina, kung totoo ka na nasa mabuting kaalaman, ipinapakita mo ang totoo. Ikaw yun. Pag sinabing matulungin ka, hindi lamang sa bibig yan, kundi in our heart, na kahit hindi pa nagsasalita ang mahal mo sa buhay, hindi pa kinakailangan papukulitin mo siya. Iiyak pa, luluhod pa sa iyong harapan na anak. Umiiyak pa. Pero deep inside, alam nila kung ano ang iyong pangangailangan. At higit sa lahat, alam ng Panginoon kahit hindi mo sabihin. Alam niya it because knowing. Alam niya lahat. Omniscience, omnipotent ang Lord. Kaya nga sabi niya, yung buhok mo, kapatid,
bilang ng Panginoon. Buhok natin. Sino nakabilang ng buhok natin? Wala. Ang bibilang lang yan pag nandoon na tayo sa hospital ng mga, ano tawag nito? Yung inaayos yung pag-iisip. Pero mayroon naman pag-asa sila. Yung mga nag-malfunction lang ang kaisipan, may pag-asa pa rin kasi yung nasa mental hospital, kaya nga nasa hospital sila, inaayos yung kanilang pag-iisip. Parang na-malfunction ba? Sometimes ganun din tayo. Akala lang ninyo, andun marami sa mental hospital. Tayo din sometimes, mga kapatid. Minsan nagtitrip off. Parang sa kanina. Minsan nawawala. Minsan nandyan. Pag nakarinig tayo ng salita, wow, mabuti tayo ngayon. Punta tayo pag-uwi natin ng bahay. Salamat Lord. Pag Monday, huwag kang aano sa akin ha. Bad trip ako ngayon. Wala akong sahod. Wala akong bonus. Sino dito na hindi nabigyan ng bonus ng December? Wala akong 13-month pay. Huwag kang aano ngayon. Kasi mayroon na dapat akong bibilhin. Kaso lang, walang ina-expect ko yung bonus. Wala. Di ba? Yung 13-month pay. Mayroon pa bang 14-month pay? Basta, parang nawawalan ka na ng gana. Dahil because yung materialism. Gusto mo, tatrabaho tayo kasi may titatanggapin tayo, may reward. Kaya lagi nyo pong tatandaan, kapag ang ginagawa nyo para sa Panginoon, ito pag Sunday, dapat huwag kang mahiya nga. Hindi tayo pwedeng nakaupo lang dyan. Kung ano yung nakita mo na pwedeng may potential ka, gawin natin. Kasi pag nakita ng Panginoon, the reward will follow. Magugulat ka na lang dahil sa kasipagan mo, ibinibigay ang tamang reward para sa iyo. Amen? Ang pagmamahal mo, yung honesty is the best policy. Yung pagiging ikaw na anak ka ng Panginoon. God expects growth in my life and in my church. Growth is automatic when sabi dito, when we're healthy. Kung i-condition natin ang sarili natin. Kaya pumupunta tayo sa Panginoon, nagpe-pray tayo sa Panginoon, nag-church tayo, magsa-Sunday tayo. Kasi gusto natin ang spiritual natin healthy. Di kapag yung malusog ang ating espiritu, ang material na bagay, magiging malusog po yan. Subukan nyo pagka hindi malusog yung ating spiritual. Ano yung ating espiritu? Binabalutan na ng demonic. Madali na tumitirik ang ating mata. Tumitirik ba ang mata ninyo? Okay lang yung sa mga mag-asawa. Naintindihan ng mga mag-asawa yun. Ba't yung mga kabataan tumatawa? Alam ng Panginoon. Alam po ninyo yung love, yung grow. Ang sabi diyan, may isang farmer, ang ginawa niya, nag-expect ang Lord na yung tanim, yung binhi, itatanim niya. Ang expect ng Lord, bunga. Kayo ba sa inyong mga magulang, sa mga anak, bakit kayo nagsasakripisyo pupunta? Madaling araw, gigising, pupunta ng school, anak, pasok ka sa school. Ano ang expectation ng mga magulang? Ano? Makapagtapos. Pag nakapagtapos, makapagtrabaho. Pag nakapagtrabaho, makabigay sa nanay. Pag nakabigay sa nanay, mag-asawa. Pag nag-asawa, ano man? Magtatrabaho kami, nakapagtapos naman kami, then, iwan po na namin yung apo. Iyon na rin yun na. Diba kasi kami may trabaho, si Mister, magtatrabaho kami pa, ma. Si Bunso, batay mo ano na. Madaling araw, sino nag-aalaga? Sometimes. Lola. High blood na yan, inubo. Tapos yung mga apo, apo, huwag dyan. Tawa kayo ng tawa. Babalik cycle mga kapatid, kapag hindi linano ang future ng bawat isa sa atin, ganun ang mangyayari cycle. At alam po ninyo, ang mangyayari, mamamatay na lang yung ating mga lolo, mga lola.
salamat na lang sa St. Peter, ano pa yung mga ano. Kasi mayroon silang magandang minimake up na pangit na talaga yun. Yung punong-puno ng sakripisyo, yung pasaway pa yung, yung mga anak, pagdating ng bahay, matutulog lang. Okay lang sana kung, pa, 10,000. Huwag kang uuwi dito ha, pag hanggat hindi ubus yung 10,000 na. Sigurado naman, mawawala yung pagod ng mga lola. Pero mayroon pang excited, pa, pang maintenance mo, hiramin ko muna, pambamasahe na natin. yung tipo yung pang maintenance na sa high blood, diabetes, alam naman ang lola na walang maintenance. Sino dito walang maintenance? Taas ang kamay. Walang maintenance, Sister Ann? Pero sakit sa ulo. Meron. God wants you to grow kasi gusto ng Panginoon na mag-grow materially, physically, financially, ang bawat isa sa atin. Bakit? At the end of the day, gusto ng bawat isa na maging maligaya kayo. Magiging masaya. Hindi unfair sa lolo at lola. Hindi hanggang mamatay sila, grabe ang sakripisyo nila. Yung si Freddy Aguilar na kanta nga, kay bigat ng iyong dinadala. Yung parang pasan-pasan ng mundo. Paano natin yan ma-anecdote? Mawala yan. Mga anak, mga nanay, tatay, you have to plant the good seed. Good seed. Yung parang pag nagsanga-sanga yan, mabuting samahan, yung ginagawa niyo pag may birthday, sama-sama kayo, kultura na yan. Dali si Punso, kahit wala kang regalo, ang saya-saya. Parang kahapon. Nanay Rosie, salamat. Palakpakan po natin ng 70! Yes! Imagine mo yung kultura nila na lahat. Buong barangay yata pupunta doon eh. Kaya ang ginagawa nila, maraming pansit. Kasi para hindi agad maubos. Alam po ninyo yung kultura, maganda po yan. Good seed. Sige. Magkita-kita yung mga pamangkin. Sasama-sama, kwentuhan. Ganun yan. Huwag yung hayaan na balutan ang ating damdamin ng punong-puno. Ang sabi nga kanina, inggit. Punong-puno, sana all. Kung nagtitext pa kayo ng sana all, sana mabago naman. God bless you. Diba? Ako rin. Salamat sa Panginoon at magsusumikap ako. Kasi God's want you to grow. Yung mga nag-aaral ngayon, gusto ninyong maging maganda pagdating ng panahon, aral kayo na maigi. Pag nagpo-computer lang, walang problema. Basta itanim ninyo ang tamang oras. Alam niyo ba bakit malago ang Singapore? May isang kapatiran natin, hello kay Brad Sam, pumunta sila ng Hong Kong. Bakit ganun kalago yung Hong Kong? Ka-productive nila? Ang mga tao, pagdating sa oras, on time sila. Pati nga yung sasakyan, pag sabi noong tourist, anong tawag na, nag-a-assist sa kanila, pasensya na kayo ha, kasi ang oras dito, kung malate ka, wala na, sa susunod ka na lang sasakay, bahala ka sa buhay mo. Ang kanilang mindset talaga, bawat oras is mahalaga. Kita mga kapatid, ang halaga lang sa atin, pag Monday to Friday, yung mga nagtatrabaho, malilit na ako, magpapansin pa ako doon. Pero pag Sunday, okay lang, wala pa naman akong, wala naman akong gagawin doon. Aatid lang ako pagka-sermon. Sabi niya, God wants you to expect. Kung ganyan ang pag-iisip natin mga kapatid, don't expect the full blessing of God. Amen? At hindi mo binigay ang best mo para sa Panginoon. Sabi nga doon, God, seek His first, the kingdom of God, and His righteousness. Yung righteousness na yun, kasama yung discipline. Kasama yung time, kasama yung pagpapahalaga mo para sa Panginoon, makikipagkita ka sa Panginoon. Hindi po para sa iyong, dito sa church lang, bonus na lang yun. Makita ko yung crush ko doon. Makita ko yung ating kapatid doon. Kundi, ang ating pong pinapakinggan ngayon, ang ating Diyos. Kasi sabi ng Diyos, nag-expect ako na ikaw anak ay magiging masagana sa buhay mo. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. If you plant good seeds in bad soil, it will affect how it roots and grows. Kasama po yan.
Kung ikaw ay pasaway, expect. Ano yung product mo? Ngayon pa lang, ikaw na mga kabataan, kung ano ang ginagawa mo sa magulang mo, expect pagdating ng panahon, babalik sa atin yan, sa ating mga anak din. Kung ikaw ay pasaway, kung ikaw ay mabait, manifest yan. Kung wala kang galang sa iyong magulang, expect mo ang iyong magiging anak. Bakit? Nakita sa iyo through your action yung ginawa mo. Kung ikaw ay matulungin, alam niyo po mga kapatid, kapag matulungin ka, pagmamahal, makakry ka na lang, magugulat ka na lang, ang mga tao handang tumulong sa iyo. Pag namatay ka na, ako na ang kabaong, pag-aawayan ka nila, napakabait ng tao na yan. Pwede ba ako na lang sa kabaong? Ang ganda ng ganun, ano mga kapatid? Tapos pag-aawayan ka, o sige, kung kabaong ka, ako brief at saka ano, akin na lang yun, akin na. Then, yung pangkape, ako na. Gusto niyo ba yun pag namatay tayo? Ayaw mo po yan. Pag-aawayan ka dahil sa kabutihan mo. Pero kung ikaw ay hindi mabuti, ano sabi niya? Buti nga sa iyo. Kasi para hindi ka na magkalat sa mundong ito. Diba? Yun yung tawa ninyo, yun yung gusto ng Panginoon. If you plant good seeds, right now, i-plant natin ang mabuti. Pinaplant natin ang mabuti. Yung pagtatsaga nyo, nagtsaga na lang din naman kayo, nagsakripisyo na lang din tayo para sa ating mga anak. Trabahuin natin maayos kasama ang Panginoon. Amen? Na mangyayari na magiging mabuti kang estudyante, mabuti kang nagtatrabaho. Balang araw, nagtatrabaho ka sa amo mo. Balang araw, ikaw na rin ang magiging Chief Executive Officers ng malaking kumpanya. At balang araw, Republic of the Philippines, si Kuya, ano tawag nito? Kuya Giselle, may-ari na ng buong tulay. Tagapagpagawa na. Di ba sino ngayon ang nakikita natin na nagde-develop? Si Manny Pangilinan, hello po dyan. Yung sa expressway, sa aeroplano naman, Tan. Di ba? Familiar kayo dyan? Sa Jollibee, sino? Tan din ba? Chow. Hindi, ang apelido niya. Sa Chowking, sa McDonald's. Sana, mga kapatid, at sa mga nanonood, bago man lang tayo bawian ng buhay. Church of Christ yun. Anak ng Panginoon yun. Asa na siya? May-ari na ng barko. May-ari na ng construction. May-ari na ng malaking, tawag dito, malaking law firm. Ano ginagawa nila? To glorify God. Ginagamit sila para parangalan ang Panginoon sa buhay nila. Amen. Papangan natin ang Panginoon. Ngayon, gusto ko dadalhin kayo, huwag kayo mag-stick na mahirap lang tayo. Wala na tayong makain. Okay na to, okay na to. Ang sabi ng Panginoon, ibinigay ko na sa iyo lahat. Ako pa, sabi niya, ako'y sa iyo hanggang sa... Huwag natin i-degrade ang kapangyarihan ng Lord sa buhay mo, kapatid. Sa mga bisita natin. Ginawa kang mabuti ng Panginoon. Ginawa kang matalino ng Panginoon. Ginawa ka ng mabuti para gawin, para to kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, nag-i-expect siya, mga kapatid. So, kung nag-i-expect ang Panginoon, ang second thing, ang sabi doon, seeds planted by you, may ginawa ng maayos. Halimbawa, may buto, aani ka ba kung hahawakan mo lang yung buto? Anong gagawin sa buto? Tanim. Yung naririnig nyo ngayon in the biblical context, ano man yung para sa Panginoon, gawin natin ang mahusay. Yung pagiging ginagawa ng maayos, pinaplano. Process yan, mga kapatid. Ito si Pastor, nakikita nyo lang yan. Hinubog ako ng tinatawag na salamat sa Panginoon sa kahirapan.
Salamat sa Panginoon sa mga regrets sa buhay. Salamat, Panginoon, sa mga zero natin sa nung nag-aaral ako. Lahat yan po nadaanan ko. May zero, may drop, may 5, may flat 1 din ako. Lahat yan. Flat 1, flat 2. Pag bininto siya ng flat 1, 100 yan, yung perfect ba? Pero may time din na zero. Pero ang nagmamanifest sa atin, yung love ni Lord. Kapag manifest sa atin na totoong pagmamahal ng Lord, yung mga regrets na yan, yung mga failure na yan, magiging opportunity yan sa iyo para ang iyong buhay magiging malagok sa presensya ng Panginoon. Amen. Binikwento nga ni Brother Lawrence, dati-dati nangangamuhan lang siya. Ngayon, hanggang sa nag-desire siya, kaya ko rin yung ginagawa nila. Kaya balang araw, Brother Lawrence, isa ka doon sa tinatawag na sa FB o expert sa platinum, platinum ba yan? Aluminum, glass, installer. Kasi pinapangarap, nagtanim, nag-desire, nagplano, nagdisiplina mga kapatid. Hindi po pwedeng patulog-tulog lang. Amen? Hindi po pwedeng gusto mo graduate, hindi ka nag-aaral. Hindi ka nag-study. Pero kung hindi ka man nag-study, kinakailangan marami kang kaibigan na matalino. Kasi pagdating sa exam, gagamitin mo na yung tinatawag mong yung technique na ang mata. Grabe. Mata. Pag nakita ang professor, ba't ka nakatingin sa akin? Mind on your test paper. Kasi alam din ng mga teacher, yung mga nangungudi ko. Kasi bakit? Tingin ng tingin yan sa teacher. Huwag mo muna pag gumana ng teacher, yung pala, pag kopya niya, set A, set B. Pag-check, akala niya, pagkapareho sila ng test paper. Yan ang nangyari. Sinong tatawa? Kasi, yun yung kung ano yung iyong itinanim, yun din aanihin mo. Pero nagiging seryoso ka, nagiging totoo ka sa Panginoon, aanihin mo ng mabuti yan. Alampakan natin ng Panginoon. Third thing, sabi nito, growth requires both dark times and difficult times. Hindi po pwede, hindi mo aanihin to. May encounter mo to. Sa mga estudyante, sa mga nanay, tatay, minsan mag-aaway ang pamilya. Pero pag mayroon tayong Diyos, aayusin ng Panginoon yan. Pero huwag niyong hayaan na yung bad times ay magiging tinatawag natin hindi lesson sa inyo. Ang sabi dito, good times becomes good memories. And bad times becomes good lessons. Bakit nangyayari sa akin to? Kasi may babaguhin sa akin, sa iyo. Kung kung pareho tayo magbabago, tara, ang gagawin natin, hindi tayo mag-away. Baguhin na lang natin kung ano yung mali sa akin. Pag sinabi, ano bang mali sa akin? Siyempre siya magsasabi, ikaw kasi sinungaling ko. Baguhin ko pag sisinungaling. O ano naman ang babaguhin mo sa akin? Huwag ka naman magtago. Magsikreto. O yun ang babaguhin. Pag binago natin pareho, lesson yon, aware na kayo sa isa't isa. Then ang gagawin nyo na lang, magsasaya kayo. Kasi nagkasundo kayo because of, sabi nga dito, the difficult times, the dark times, sama-sama kayo na tinutulungan ang bawat isa. Amen? Ang sabi doon kanina sa verse, pagkatapos magtanim yung farmers, inihanda yung farm, anong ginawa niya? Natulog siya. Nag-relax siya. Kasi napagod eh. Relax. Ano din? Pag ginagawa nyo ng mahusay, may time kayo, time to rest. Kami rin ng mga ministro, may day off din kami. Hindi lahat ng pagkakataon, wala kaming day off. Wala kaming tinatawag na sa mind namin, relax muna kami. Yung basketball, ano pa ba yung relaxation natin? Basketball, then i-invite nyo naman kami, sana invite nyo naman kami pag birthday nyo. Pas, pwede ba tayo doon sa, hindi lang birthday. Pag nagsahod kayo, please,
mga nagsasahod dito, Pastor, pwede ba tayo magkape-kape doon sa Checo? Pastor, pwede ba tayo doon sa ano? Ngayon, sinasabi ko ito po sa inyo. Bakit? Nagtatanim ka ng mga anak ng Panginoon, dadaloy ng maraming pagpapala sa iyo. Amen? Hindi ako nagpaparinig. Gusto natin matutunan what is the good seeds sa Panginoon. Ang elder natin, ayan, welcome din na siya. Siya pa ang kung sino ang may ang gusto ng isda, pumunta kayo dito. Pero ang ganda ng response, ihatid na lang dito. Tapos sinireklamo pa. Hindi ganun. Ang mabuting binhi sa halip na magreklamo, it is an opportunity na magpasalamat. O tatapatan pa ninyo. Kapag may binigay sa iyo ng mabuti ang isang kapwa, tapatan ninyo ng mabuti. Bakit? Ang binibless ng Panginoon, yung nagtatapat at nagbibigay ng mabuti. Yung mga permilang tanggap, alam nyo ba yung kamay natin? Bakit dalawa? Kasi magbibigay at magtatanggap. Kasi kung subukan nyo, tanggap lang kayo ng tanggap na walang nagbibigay, ano mangyayari? Ipalagay natin sa bibig natin, kain ka ng kain at hindi lumalabas. Ganun po yung principle, mga kapatid. Kung lagi ka nagre-reklamo, ano ang aanihin mo? Hindi blessing. Kundi kalungkutan. Lahat na ng mo doon, hindi magiging maganda ang parada. Kagaya din sa mga nagtatrabaho dito. Bakit nag-level up ang kanilang posisyon? Ginagalingan nila. Tinatapatan lang nila yung mabuti. Ini-extend nila yung kanilang paglilingkod. Maya-maya, nagiging manager ka na, supervisor ka na, nagiging may-ari ka na ng kumpanya. Amen! Palakpakan natin po dito ng tatrabaho. Yung mga nag-aaral, makakagraduate kayo. Bakit? May binhi sa buhay ninyo. Yung mga lola at mga lola, hindi kayo totoong mamamatay na pinilit na lang ng St. Peter na make-upan kayo ng, ano ba yan? Ang hirap na make-upan ng aking ano. Pero madali na lang make-upan pagka ang ganda naka-smile. Pulbuhan na lang ng konti. Pwede na. Pero yung mga taong, ano yung grabe yung pag- Sabi nito, growth takes time. Hindi mo pwede nagtanim ka ng binhi. Gusto mo agad mag-ani. Gusto mo agad yung may proseso. Yung sinasabi nyo, gusto nyo magandang trabaho, mag-aral, may proseso yan. Hanggang ano yung mga proseso na yan, may proseso. Itong paglilingkod namin, may proseso yan. Bakit ito si Pastor ganito na lang? Nahubog yan, proseso pa rin yan. Bakit si Lola, mga kababayan? Hindi ko sa proseso. Ikaw ba naman ibabad sa devotion, kundi magbabago ang ugali mo? Parang ano yan barbecue, imamarinate mo, subukan mo marinate ng araw-araw, ng gabi pa lang. Ano mangyayari sa iba-barbecue mo? Tapos lagyan nyo pa na, anong tawag nun, yung aminta, yun, oyster sauce. Magdamag. Baka sabihin mo, akin na lang, simut sarap, di ba? Parang hindi ka na mamimigay kasi, kunti na lang, pag-aagawan nyo ba, ako na lang to, akin na lang to. Ganun po yung mga kapatid, kung bumabad tayo sa presensya ng Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon, hindi na kinakailangan diktahan, automatic na yan. Ang pagiging mabuti, ang pagiging nakaugat sa Panginoon, parang farmers yan. Hindi mo na kailangan utusan na, sige, magtanim ka doon. Hindi. Ang nag-iisip niya, balang araw, mag-aanin ako. Hindi lang ako ang makikilala. Yung mga taong pupunta doon, sako-sako pa ang dadalhin nila. Doon naman sa pupunta, huwag naman ubusin mo lahat. May mga garapal naman talaga, no? Pupunta lang doon, dala-dala pa ng sasakyan. Wala namang ibigay na binhi. Okay lang sana na. Brad, kakaani kami. Oo, salamat. Sige lang sa Panginoon. Wala ka mo lang maibigay na. Itanim mo ulit ito. Binhi. Para sa susunod, marami pang makikinabang. Pero tayo, sasabihin pa natin, pag kinuha, parang kulang naman ito, Brad. Babalik kami bukas kasi medyo hindi pa ubos yung mangga. Ganun po yun. Takes time.
Ito ay sapagkat ang lupa mismo ang nagpapabunga sa mga binhi. Una, sabi rito, muna ang uusbong, saka uhay, pagkatapos ay manghitik na butil sa uhay, mga kapatid. Gusto ko lang i-grab ito, mga kapatid, yung mensahe. Sana marami kayong nakuha. Hindi po pwede na night lang, isang araw lang yung paglago. Ikaw, kinakailangan process, may time. Time to devote yourself sa Panginoon, yung pagbabasa ng Bible. Pag yung pagbabasa mo ng Bible, parang sumasakit ang ulo mo, the more mo na sumasakit ang ulo mo, the more ka bumabasa. Hindi yung, ayoko na. Sumasakit ang ulo ko, parang nabubuang na ako. Hindi. Ano ba? Ganun ba ang feeling pag bumabasa ng Bible? Amen. Sabi dito, I know real growth takes time, so I will hard work and stay patient. Yung word na humble. Ano mo yung pinapangarap nyo sa bawat isa sa atin, sa ating lahat? It matters of takes time with the presence of God. Hindi po pwede na nag-aantay ka ng panahon, nag-hard work ka, stay patient ka, wala ang Panginoon sa buhay mo. No. Kundi the more na nag-sacrifice tayo, the more tayo sa challenges sa mga buhay, sa buhay natin, the more na nagiging malapit tayo sa Panginoon. Amen? Hindi yung the more na nag-hard work ka, the more nagpe-patient ka, kasama mo ang palalab mo. Lord, huwag ka munang sumingit, dyan lang ikaw sa tabi. Amen? Okay lang tayo, mga kapatid? Last but not the least, dito na tayo magtatapos. Expect talaga yan. Huwag kang mag-expect na wala kang itinanim, aanay ka. Tama? Huwag tayong mag-expect. Kung gusto mo maging masaya, huwag kang mag-expect. Kaya bakit? Kung ano yung itinanim mo, iyon yung iyong, ano sabi rito? Planting any kind of seed is in act of faith. In Hosea chapter 10, verse 12, if you plant the good seeds of righteousness, you'll harvest a crop of love. Of my love. Ang sabi ng Panginoon, kapag iplinant mo yung na maayos, naging mabuti ka, magiging produkto niyan pagmamahal ko. Ang Lord ang nagsasabi. Amen? Pag gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng maayos sa buhay mo, sa trabaho man, sa school man, sa mga ministeryo ninyo, huwag niyong hayaan na wala kayong ginagawa sa church. Amen daw, sa mga media team ha, Ate Tricia, sino pa ba yung media team natin dito? Mahalaga yan. The more na nag-live tayo, the more mag-iisip pa tayo sa ating mga music, mga instrumentalist. Salamat sa Panginoon, si Mara. Si Mara ba yun? Alam pa natin. Alam niyo yung word na Mara? Sacrifice? Ha? Bitterness? Yung word na Mara? Sa biblical, ano po yan? Yung sacrifice. Salamat Mara. Asan si Mara? Ayan Mara. Yung kasama mo, anong tawag ka? Guilty. Salamat. Yan yung mga uusbong. Yan yung ani ng music team na mayroong tinatawag na uusbong na panibagong binhi para itanim naman ito, mga kapatid. Tayo ng mga nanay, tayo ng mga ministry. Kung wala pa dito mga ministry kayo, yung gagawin sa church, mag-isip na tayo. Ano yung talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Bakit? Araw-araw, gusto natin na tumubo, mamunga ng masagana at maraming harvest ang makukuha. Amen din mga kapatid. Kayo po'y tumayong lahat. Nawa sa mensaheng ito mga kapatid. Nais ko pong ulitin sa inyo. Sinisikap din ng leadership ng hulugan, ministers, elders, kababaihan, kalalakihan, kabataan. Kung anong part mo ngayon, even sa ibang bansa, ano man yung panunood ngayon, ang sabi rito, ang expect ng Panginoon, sabi diyan, nag-expect siya ng kung ano yung iyong itinanim, may mabubuting maanin tayo. Salamat sa pamilya. Hindi ko na pa kayo sa isahin. Lahat, anong ginagawa ninyo, hindi man namin nalalaman. Ang Lord, ang pinakamay alam sa lahat ng atin. Kaya this 2025, Happy New Year sa inyo. Ngayon ko lang kayo mabati personally. Na sana yung mindset natin
nakatuon doon sa tinatawag na I give my best, the good seed from God. Yung binhi na ito ang ipapakalat para yung mga taong makikinabang para din sa kanila makatanggap sila ng kaligtasan. Hindi lamang material na bagay, kundi yung kaligtasan na sabi ng Panginoon, babalik ako at kung saan man ako naroon, isasama ko kayo at doon sa langit na bayan, wala nang katapusang kaligayahan. Wala nang paghihirap. Wala nang tatamarin pa. Wala na yung tinatawag na gutom, kundi naanin natin the final harvest which is in heaven. Shall we pray? Our Heavenly Father, we thank you for giving opportunity your word. Sa ibang bansa man, sa mga nanonood pa, Lord, ganun din sa Hulugan Church, sa Cavite area, sa Pilipinas, kung mayroong kaming leader, Panginoon, na mabuting pinhi galing sa iyo, naniniwala po kami, ang bansang ito ay magiging masaya, magiging malaya, magiging kapayapaan. We keep on praying, Lord God, from the President hanggang sa baba, Panginoon, kung may mabuting binhi na galing po sa iyo, Panginoon, at pagtutulungan ng mamayan, kami pong lahat, gagawin po namin ng nararapat ang galing po sa iyong binhi. And Lord, salamat sa church, sa iyong iglesia, na ginagamit, Panginoon, ng lahat ng pamilya ay luluhod sa iyo at patuloy kang paglilingkuran, patuloy kang papupurihan hanggang sa aming buhay, sapagkat ito po ang nais po ninyo sa amin, na ikaw ang maitaas sa lahat ng pagkakataon. Bless, Lord God, the leaders in the church. Bless sa kababaihan. I-bless, Panginoon, ang kabataan, ang kalalakihan, at ang mga maliliit na bata, na sila rin tutubo ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa Diyos.